At sa punto pong ito ay makakausap natin si Professor J. Batong-Bakal, ang direktor ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. Magandang tanghali po sa inyo, Professor Batong-Bakal. Si Connie Season po ito. Hi, magandang tanghali, Connie, at sa lahat po ng nakikinig at nanonood. Magandang tanghali po. Professor, sa tingin ninyo gaano kahalaga itong bilateral meeting sa pagitan po ng ating Pangulo at ni Chinese President Xi Jinping para sa issue naman ng sinasabing maaring matalakay nga na West Philippine Sea? Well, mahalaga to kasi this is the first time, no, or the first opportunity para direktahang makapag-usap yung dalawang leader, no. So kung mayroong mga mabigat na desisyon o kaya matinding mga matinding offer ng paano ba itong ma-resolve, mas mabilis na ma-actionan yon kung yung dalawang liderato ang mag-uusap. Bakit sa tingin niyo ngayon na parang nagkaroon ba ng pressure kaya na pag-usapan ito, no? Dahil matagal-tagal na rin natin inaantay pero finally ito na at mag-uusap na talaga. At openly sinabi na nga na pag-uusapan ito sa kanilang bilateral meeting. Well, sana nga no na mapag-usapan ng ayos, no, kasi nga medyo potential crisis ito kung sakaling hindi siya ma-resolve ng maayos at saka kumbaga dumami pa lalo yung mga dinideploy ng China dun sa lugar at lalo tuloy magiging concerned ang AFP kung ano talagang intensyon nila. Okay. Pero ayon po kay Ambassador Santiago Santa Romana, no, open daw ho ang China, no, sa pag-uurong naman ng kanilang mga militia na nasa Pag-asa Island. Ano hong tingin niyo dyan? Kasi ang sabi nga parang they're open to it. Pero sa atin yun, hindi ba? Parang dapat ba makiusap pa o paano ho ba dapat ang ginagawa natin? Well, una dapat lang no na maging open sila dahil hindi magiging sincere or in good faith ang negotiations na to kung hindi talaga sila gagalaw dun sa current positions nila. So, ang hope lang natin is yung ang pagiging open nila talagang seryoso na makita nila naman yung side natin na reasonably naman talaga na hindi dapat sila lumalapit ng ganyan dun sa ating mga lugar dahil tayo hindi lumalapit ng ganyan, di ba? Tapos hindi dapat nila pinipilit na amin yan kaya pwede kaming lumapit hanggang saan namin gusto. Kasi pag sa sitwasyon ngayon dahil napakalapit na nga doon sa ibang isla yan, parang baka ang susunod na mangyayari tutungtong na sila doon sa beach ng Pag-asa. Hindi naman tama yon. Opo. Pero talagang dapat, kasi parang ang sinasabi ng iba parang kailangan diretsahang sinasabi, ba, na bawal naman sila talaga doon sa area ng Pag-asa Island mismo na nasa atin talaga. Pero ito ho'y parang kinoconsider nila, parang sila ang mayroong say whether or not lilika sila doon o hindi. Ano hong tingin niyo dyan? Well, talagang ganun na sila dapat mag-consider dahil hindi naman natin sila pinipilit, no? Hindi naman natin sila tinutulak, kumbaga, dahil hindi natin gusto magkaroon ng insidente. Right. Pero dapat talaga seryoso sila na, kumbaga yung dahil sinasabi natin ngayon na open sila, medyo merong konting soft pressure din yan. Dahil alam ng lahat ng ibang bansa, ng publiko, ayan nga, kinukonsider nila, reasonable naman yung posisyon natin na medyo lumayo-layo nga kayo dyan. Dahil talagang hindi nga naman tama na ganun sila kalapit. Okay. So dapat dapat talagang kung seryoso sila at kung successful at maayos ang positioning ng Philippine delegation, lalo na ni President Duterte, di dapat talagang matuloy yan na lumayo sila. Alright. Bukod po sa issue sa agawan ng teritoryo, ano ho ang nakikita ninyong magandang maidudulot naman ng pakikipagpulong po ni Pangulong Duterte sa China? Well, dun sa issue ng teritoryo, nakikita natin siguro kahit anong gawin ng dalawang bansa, parang nagiging connected din yan, lalo na sa kaisipan ng ating mga publiko. Parang hindi mo talaga maihiwalay. Siguro, sana makita rin yun ng dalawang gobyerno na kailangan talaga nilang bigyan ng sapat na pansin yung sa ayos ng sitwasyon dyan sa West Philippine Sea. At hindi nila ito basta-basta lang maisantabi, ma-set aside kahit temporarily habang tumutuloy pa rin yung ibang aspeto ng ating relasyon, no? Hindi talaga maiwasan na nagkakaroon ng epekto. Kung ano yung ginagawa nila sa economics, nagkakaroon ng epekto dito sa ating West Philippine Sea. At kung ano nangyari sa West Philippine Sea, naapektuhan din yung kung ano yung ginagawa nila dun sa ating economic relations. Kailangan consistent talaga yung mga moves natin dyan, no? At yung dalawang partido naman, yung kanilang relationship dyan ay talagang dapat consistent din
no? Yung kung maganda yung relationship dun sa economic sphere, dapat maayos din yung relationship dito sa political at dito rin lalo sa West Philippine Sea. I guess talagang lahat tayo mag-aabang na lang after nilang pag-usapan. Lalong-lalo na yung particular na issue dyan sa may West Philippine Sea para sa mga susunod na maaaring maging hakbang natin, Professor. Oo, yun. Opo. Maraming pong salamat, Sir, sa inyo pong binigay sa aming oras sa Balitang Hali. Welcome pa, welcome. Yan naman po si Magandang tanghali po ulit. Magandang tanghali rin po sa inyo. Yan po naman si Professor J. Batong Bakal, ang direktor ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea.